lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission. Make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon, and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Ba't di pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magpabayad. Tama po kayo. Dadaan sila sa normal process pa po nang walang dagdag singil po. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nang bayad pero babayad ka sa fixer. Ako po ay yung National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Sir, that yung private motor vehicle inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's ay, sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. No, sir. Let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. Tapos yung mga maliit na sasakyan, ang pupuntihan yung mga motorsiklo. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala po, Mr. Chair. Kung ayaw nila sa PMBIC, itong mga private vehicles, pwede sila doon sa LTO manual inspection. So may choice. Pero may bayad pa rin pag sa LTO manual inspection. Wala po, Mr. Chair. O, doon na lang ako sa LTO. Libre pala. O, di mas paganda. Pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Pero yan, so pareho po yung single, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. So kung hindi nyo po alam itong issue na ito, talaga pong malilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaor po ito eh. Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan, nilagyan ng PMBIC, ang tricycle papupuntahin doon, tapos isasalang yung tricycle noon, 1.8, iaangat ang sidecar. Dahil nga po, upang standard eh. Palang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspeksyon. Yun lang po, tama po kayo. Nagipong pera-pera ito. Pinili yung mararami na maliliit. Yung dapat na i-inspeksyon na malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna. Matagal na rin po to yung motor vehicle inspection po. Kasi di ba po lahat ng sasakyan kailangan po natin dumaan sa mga emission test po, no? Ngunit meron pong isang proseso, meron pong isang fasilidad na masasabi po nating mas angat in terms of safety, at ito po yung mga private motor vehicle inspection centers, no? So ang gagawin po namin dito ay, again, sa DOTR po to, ay magkakaroon kami ng department order, at ito po ay pinapalangkas pa sa level ng DOTR, wherein certain type of vehicles which eventually sa dulo po ng programa, lahat po ay talagang dadaan na sa complete motor vehicle inspection bago po mag-register. Hindi lang po yung emission but yung total check-up para po, again, even though ito more of sa maliliit na sasakyan to, pati yun sa kanila, ma-assure po tayo. Teka muna sir, bakit sa maliliit na sasakyan? Bakit hindi bus? Ang ibig... Bus, kasi itong bus ang nagkakatisgrasya eh. Kasama po dito yung... Usually, mga maliliit na sasakyan, bibihira makarinig na aksidente na walang preno. Kasi these private individuals that own private vehicles, they maintain their vehicle because alam nila ang nakasakay dyan sila at pamilya nila. Whereas itong mga buses, itong mga bus driver at mga owners, hindi naman ako nakasakay dyan, sabihin ng mga may-ari ng bus. Ako naman, naka-Mercedes ako, naka-BMW, pakialam ko dyan sa mga bus unit ko. Just to correct myself, kasi yung speed limiter na assure tayo sa malalaki. So, ibig ko sabihin, sa PMBIC,
pati maliliit, lahat po, we will have to make sure and we'll be sure. So lahat across the board, lahat, Across the small board and po yun, big. just to correct myself po. Okay, thank So you. dalawang programa po yun and we do hope matulungan niyo po kami sa pag-explain further sa public for this to be implemented very soon. May po. gastos ba yan? Speed limiter, Hindi, you know, ayaw mo yung speed limiter. Okay lang yun kung may gastos siya. yes. Yung sabi nyo, bago magpa-register, Yung motor vehicle inspection, parehong rate lang po yun. Kasi so panibagong gastos yan? pareho lang po. Kung ano yung ginagastos natin ngayon sa pagre-register, pareho lang po yun. Kasama na yon. Kasama na po yun. So hindi ipapataw yon. Wala po. Kasi pag ipapataw yun, marami magre-reklamo. Definitely po, conscious po Sasabihin, tayo. ako will maintain yung masakyan ko, bakit dadaanan mo ako dyan sa ganung proseso at may bayad. So make sure na walang bayad yun. Conscious po tayo doon and if ever meron, definitely public consultation po kailangan natin doon. No, ayoko na may bayad. Pwede siguro sa mga bus magbayad. Yeah. Kasi may income yun eh. Nag-generate sila ng revenue at yung publiko ang Yes. nagtatangkilik doon. Pero sa mga private, let them take care of their cars. Kasi sabihin nila, minemaintain namin yung kotse namin, sinusunod namin kung ano naka-specify doon sa manufacturer's book. Diba? Ba't yung pa kami ipapadaan dyan? Tapos gastos. No public consultation. Ayoko nang dadaan yung mga private. Dadaan po sila at magpabayad. tama po kayo, dadaan sila sa normal process pa po ng walang dagdag singil po. Walang dagdag Yes. singil. We just make sure na pati yung lahat po ma-inspect po. Bakit hindi natin umpisahan muna sa mga lalaki, wag muna sa mga maliliit? Kasi like I said, bibihira tayo nakakarinig ng aksidente sa maliliit na sasakyan. Kadalasan talaga sa mga malalaki. Dahil like I said, again, for the second time, itong mga may-ari ng mga kotse, iniingatan nila sa kanila dahil alam nila ang sakay dyan, sila at mga mahal nila sa buhay. At ginagamit nila yun para sa kanilang work. So they take good care of their cars. Tama po Whereas kayo. itong mga bus lines, itong mga units ng mga bus, hindi na may maintain to kasi yung mga may-ari, naka-helicopter, naka-aeroplano pa yan, diba? May sarili pang yate yan, naka-BMW, they don't care. They don't care. So umpisa natin sa mga bus na tinatangkilik ng publiko. Opo, Senator. Thank Let's you. start with that. Saka na po yung sa mga maliliit. Kasi abala pa yun sa maliliit na sasakyan Maabala sila. Diba? Another red tip na naman. Papasok naman ulit yung mga fixer yan. Para hindi ka nadadaan. Naku, bibigyan yung trabaho ang fixer. Para hindi ka nadadaan dyan. Sa mga fixer. Wala nang bayad pero babayad ka sa fixer. Magdagdag lang po ako, Senator. Precisely kaya po pupunta kami doon. That's the objective. Yung tawag po namin is non-appearance. Yun po yung objective natin na yan po ay Wag na muna sa maisiro natin. sasakyan, yung sabi, dagdag, ano lang yan, abala, tapos, yan, fixer, mabubuhay dyan. Sige, pagbigyan natin si Mr. Lim. Mr. Lim? Yes, maganda umaga po. Mr. Lim, kayo po ay taga? Ako po ay National Public Transport Coalition. Member din po namin yung mga bus at saka truck. Yes, sir. Mr. Chair, ang PNBIC na binabanggit ng ating butihing undersecretary, nakademanda po yan, dinimanda ko hanggang ngayon. Because nung ilabas po yan po yung nagkaroon tayo ng special dito sa Senate na pinatigil because naging negosyo po yan. Ang nilalaban po namin, bakit yung mga motorsiklo ang inuuna? So kaya ko po pinailan ng case yan, nasa lupon po ngayon sa Davao del Norte dahil tinamaan yan yung mga maliliit na sasakyan na hindi naman dapat dumadaan talaga sa PNBIC, Private Motor Vehicle Inspection Centers. Ito po kasi private. Ang una po nito, 1,800. Nag-strike po kami, nagwala kami ng aming mga kasama sa transportation para ipakita na ang hinihingi namin, wala po kasing batas ito May pinasok po akong request sa Senate at saka sa Congress na batasin ng maigi. Kasi po, kinuha lang po ito sa Republic Act 86. So, sir, that yung Private Motor Vehicle Inspection may bayad noon? 1,008 po. Oh, that's bullshit. Ay, sorry. So, kalokohan yun. Hindi ako papayag. Under my watch, it's not gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Reklamo po kami, binaba nila kasi hindi nila maipasok. Ang problema po, nagtataka ko, when nagpunta po kami ng Japan, Taiwan, Singapore, ang liliit. Pero pagdating dito, napakalalaki ng kanilang ginawang Motor Vehicle Inspection Center. Kaya po sabi nila, kailangan ng ROI bumalik na napakamahal. Question ko po sa mga hearing, bakit ganito kalalaki samantalang sa ibang lugar, in and out lang? Ibig sabihin, pag pumasok po yung unit, lalabas. Ang inuna po nila... No, sir, let me cut you off. Nakikita ko na ang dahilan kung bakit
naglagay sila ng private motor vehicle inspection. Kasi merong gustong kumita. Tuwing may bagong administrasyon, may bago na kapag-isip ng racket. It ain't gonna happen. Under my watch, I'm not gonna let it happen. Magpatay na tayo rito, hindi ako papayag. Nakita ko kagaguhan yan. Tapos yung mga maliit na sasakyan, ang pupuntiran nyo, mga motorsiklo, puntiran yung mga boss. Yan, may pambayad yan. Kahit na tagay nyo ng 2,000. For the sake of safety, why not? Wala masyadong papalag. May matutuwa siguro konti. Yung mga boss, kasi nagkakarga yan ng mga pasahero at kumikita yan. Malakas ang kita niyan. Po, truck, dahil ang bibigat ng kargamento po. Yeah, mga truck, of course. Yeah. Mga truck. Especially may mga naglulod ng mga tunit-tunilada, mga palay, kung ano na pa mga epektos. Yun, inspect nyo. Diba? Huwag po yung mga motorsiklo, mga kotse. Jesus Lord. Talagang dinimanda nyo? Ano nangyari po dun sa demanda? Hanggang ngayon po, hindi po nila maitulak ng husto dahil nasa korte pa po kami. Still, lumalabang pa rin po ako. Ang akin lang naman po, I am not against sa motor vehicle inspection, pero dapat ang unahin yung mga delikadong sasakyan like yung buses and trucks. Yung public utility vehicles po, ang question ko lang sa kanila, wala pong standard and international standard. Kaya po, yung mga traditional jeepney at ang tricycle, hindi po nila mapilit because wala pong standard hanggang ngayon sa international sa ano natin. So walang sinusunod na wala po. Basta pag punta ron, sasalang ka, hindi ko alam kung ano yung 72 points up to this time. Pero po dapat ang inuuna po rito yung public utility vehicle. Tatlo po kasi ang aksidente sa pag-aaral namin sa NPTC. Una po, yung drug test. Tinanggal natin yung drug test. Dapat po mandatory ang drug test sa mga public utility vehicles. Hindi po siguro karapatang pantao ang tinitignan dito dahil hanap buhay po ayan at ang sakay po niyan tao. Actually last week po sa Davao, nagkaroon po kami mandatory drug test. Hindi po magawa ng national government yan dahil bawal, dahil po merong sinasabing karapatang pantao. Pero po kami sa organisasyon namin, pwede kaming dahil may rules kami. Na hindi ka pwedeng bumiyahe kung ikaw ay hindi magpa-drug test. Kaya po namin gawin yon. Pero sa gobyerno po, hindi. Babalikan kayo sa Supreme Court. Sasabihin na naman, karapatang pantao. Second po, yung sinasabi ninyo sa mga bases, ang reklamo rin po ng mga bases natin, wala ho silang mandatory para pumunta sa PMBIC. Meron po tayong MBIS. Ito po ang pag-aari ng LTO. Pero lahat po ng binili nila, hindi po nagamit. At hinahanap ko nga po up to this time, nasaan yung mga binili nung panahon po ni ni President Gloria Macapagal-Arroyo dahil ako po ay presidential assistant that time. Let me cut you off. So sa private motor vehicle inspection, halimbawa sa mga bus, so meron tayong structure doon, struktura, right? And then ano po ang dadaan yung bus doon sa structure na yun? Ano ang ginagawa? Example natin yung bus. Yeah. Anong klase inspection ginagawa po dun sa bus? Before magsalita po si ED Pua regarding the process, allow me lang po yung i-address yung concern na raise ni Mr. Ariel. Unang-una po, precisely kaya unahin namin yung speed limiter because we will focus on the big vehicles po, trucks and buses. Clear po yon. Yun talagang kailangan nating unahin dahil wala po ngayon yon. Agree ako. Tama po kayo. Sa PMBIC, tama rin po kayo. As per my consultation with LTO, ED Pua, wala pong diferensyang presyo kung sila po ay mag-emission lang or mag-PMBIC. So regarding kung later on po lahat ay dadaan sa PMBIC, wala po tayong pinag-uusapang dagdag na presyo for them to go into that. Just to assure you po. And very clear po ang inyong pinapahiwatig and we in the OTR fully support that no increase but upgraded po yung safety check. No increase in what, sir? Doon sa bayad po sila ngayon na ginagawa po. Yung sa sir, sa akin, dapat yung sa speed limiter at saka yung sa sinasabi niyo pong inspection. Siguro, ano natin sa mga van, hauler, cargo trailer, shuttle service, tanker, truck, yung mga malalaki. Pwede pa sigurong PUVs, di ba? Pero wag na po yung mga private cars. Malaki abala yun. Now, ano pong proseso? So may infra doon, papasok yung bus, example sa bus. Anong klaseng inspection pong ginagawa?
Yes, Mr. Chair. Yung binanggit nga po ni Mr. Ariel Lim na motor vehicle inspection, meron pong naitayong ganun sa ang LTO. Meron po tayo dito sa may East Avenue. Dumadaan po yung sasakyan doon, mache-check po yung above carriage, undercarriage, tapos yung mga gulong din po na-check, may side slip test, may speedometer test, suspension test po, saka may sound level, headlight test. May mga test po na dadaanan yung sasakyan doon sa motor vehicle inspection na iyon. Tinetrack din ba yung brakes? Brakes ay importante. Hindi nabanggit yung brakes. Opo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yun ang maraming yun ang dahilan kung bakit maraming accident sa kalye. Dapat brakes ang pinaka-importante. Kaya lang sa brakes, masalimut yun dahil tatanggalin, di ba? Opo. Mas ang bubunuin. So, paano natin malaman na may mga nakasingit na picture doon at bibigyan na lang yung picture para i-go na lang yung brakes? Yung sa brake test po, Mr. Chair, brake test, dapat titingnan physically. Kakalasin yung hagkap sa gulong at titingnan yung kung makapal pa ba o manipis na yung brake pads. Yes, Mr. Chair. Kasama ba yun? As of now, wala pong capacity ganun, Mr. Walang Chair. capacity, then useless yan. Kasi kanina pinag-usapan natin from the get-go, ang dahilan kung bakit maraming aksidente sa kalye ay dahil nawala ng brakes. And yet, yan yung wala. Useless. Base po, I'm not talking about the private Useless. emission, Useless. Mr. Chair. Here because we're talking about preventing accidents. Safety na, di ba? Passengers. So sabi niyo, meron tinatawag na motor vehicle inspection, pero bago mag-register, pero wala doon yung inspection ng brakes. If I may, Useless. Useless. Yes, sir. if I may lang po, no, yung sa private motor vehicle inspection center, ito po yung total check-up na hindi nga lang po sa emission po to. So, and also, I know, sir, emission is important to Yeah. me, of course. Pero again, we're here because of safety, because binanggit ko ang dami mga aksidente dahil sa nawala ng preno. So, doon sa ginagawa niyong safety inspection or motor vehicle inspection, wala pala doon sa pag-inspect ng brakes, lalo na sa mga malalaking bus. So, useless din. Ang inspect nyo lang pala yung mga chassis. Diba? Sabi niyo yung, ano pa ba yun, sa bubong. Gulong, of course, importante gulong kung put-put o hindi. Pero ang importante sa akin yung brakes. just to clarify, no, precisely po, kaya po yung sa PMVIC na pag-uusapan namin, because sila po, and ang commitment po natin dito, yung sinasabi niyo po about fixers, na hindi na po mangyayari yung papasa ka doon nang hindi ka pumupunta. That's precisely what Secretary Bautista has advised us, na ang ayaw natin mangyari is yung tinatawag po na non-appearance. And that's precisely po what these groups are promising, na mas kaya po natin man-monitor yung pagre-register at pagpapacheck up yung sasakyan. That's why we are going into that direction. Instead of private motor vehicle inspection, why not public motor vehicle inspection? Public. Mag-private. Abala lang yung sa private eh. At saka like I said, for the nth time, ito mga private vehicles, inaalagaan to ng mga may-ari nila kasi alam nila sila at mga mahal nila sa buhay ang nakasakay dyan. Kaya mini-maintain nila ito. Itong sa public ang hindi maintain. Ito yung makikita natin mausok, ito yung nadidisgrasya dahil wala ng brake. So, alisin niyo na po sa private motor vehicle inspection, alisin niyo po yan kasi dagdag pasakit lang yan sa mga may-ari ng sasakyan. And then dagdag hanap buhay sa mga fixer at kung sino-sino pa. So, ang gusto ko po sa public motor vehicle inspection at kasama po doon yung brakes. Chair? Yes, Mr. Chair. Mr. Balbuena. Good morning po, Mr. Chair. Mr. Balbuena is President ng Manibela. Yes, sir. Good morning po sa ating lahat. Yung mga itinayong PMBIC, hindi naman po kasi kakasya yung bus at saka trucks. Puro maliliit na sasakyan lang po ang kakasya. So nakakita na po ba tayo na pumasok doon yung bus, yung truck, na yun ang pinaka-importanting ma-inspect dahil malalaki ito. Na siyang may maraming karga na buhay, o buhay na kaluluwa. Bakit hindi ito kasya doon sa tinayo nilang PMBIC? Dahil mas marami yung mga private vehicles. Yun ang pinuntirya nila dahil nga pagkakakitaan yung habol. Hindi naman talaga serbisyo at ma-inspect. Hindi po kasya kahit dyan sa may East Avenue, hindi po kasya yung bus.
hindi po kasya yung mga trucks natin. Kalukuhan po yung inspection na sinasabi nila, kahit brake, kahit chassis, hindi naman po ma-check doon sa PMBIC na itinayo nila. Ilang PMBIC din ang kasya, ang itinayo sa buong Pilipinas, more than 4 million o 5 million na nga po ang sasakyan natin. Kung 100 lang po yan, marami pong experiences tayo, Mr. Chair, na pipila kami doon sa PMBIC dahil isinara itong mga MBI, itong mga PETC. Pumipila kami madaling araw pa lang. May cut-off din sila kung 80 lang isang araw, 100 lang isang araw. Babalik na naman kami kinabukasan. Kasi nga po, ilan lang ang pwedeng ma-inspect doon sa araw na yon. Isipin nyo, sa isang region, 3 lang o 4 lang po ang nakatayo. Ilang probinsya sa isang region? Dito pa lamang po, Mr. Chair, nakikita na natin yung kakulangan. May binuksan para may ilang kumita at may mga isinara na karapat-dapat na mag-inspect doon sa ating mga sasakyan. Salamat, Mr. Chair. Para sa akin po, DOTR, I think suspend nyo muna yan, yung private motor vehicle inspection. Suspend it muna, pag-aralan nyo po muna para bawas pasakit po sa mga private vehicle owners. And then, okay sa akin na ituloy yan later on, pero doon sa mga public vehicles. Dapat tulad ng sinabi ni Mr. Balbuena, yung infra niyan dapat mataas na magkasya yung mga bus, magkasya yung mga tanker. Huwag yung maliliit na pangkotse lamang. Bakit kotse lamang ang inyong pinunteriya? Bakit hindi yung pinunteriya yung mga bus? Dapat umpisa pa lamang yung mga bus kasi yun ang kakarga ng, sabi ng Mr. Balbuena, maraming kaluluwa. Buhay na kaluluwa. Yeah. Yan yung programa pong nangyari before. That's why on our part po, we will make na sila po ay magiging capable na rin po kahit sa malalaki, because precisely what you've said, yung nga po yung priority natin, yung malalaki. That's why eventually po, sila po should be and will be capable of checking big vehicles which are now being done sa LTO naman po. So, for the meantime, I would recommend na isuspend po muna itong private motor vehicle inspection. Dagdag pasakit o dagdag bayad. So, mag-concentrate muna tayo sa sa public. Ito pong private motor vehicle inspection, outsource, kinukontrata ng LTO at magkano pong bayad? Magkano pong kinikita ng LTO rito? Sagutin ko lang po muna yung sa presyo po, because that's a very critical question. Pareho lang po ang singil po if you go to an emission test or sa PMBIC, just to clarify po yung bagay na yon. Regarding naman po dun sa proseso, I think si Idupua po yung makakasagot nun. Yes, sir. So, sino po itong kumpanyang ito? Saan po ito kinontrata ho ba ito? Mr. Chair, iba-iba pong company po ang private motor vehicle inspection centers. This was started noong 2018, 2017 because of lack of inspection centers po ng LTO. Nagkaroon po ng guidelines ang DOTR to accredit private motor vehicle inspection. This is in support po dun sa mga existing inspection centers ng LTO para ma-inspect yung mga sasakyan. Then, yun nga po yung sinasabi ni Mr. Ariel Lim, supposedly i-implement po ito noong 2020 na sinuspindi po muna ang pagiging mandatory. So currently now, Mr. Chair, voluntary po ang pagdaan sa PMBIC. Pwede pong pumunta yung isang vehicle owner doon para po ma-inspect ang roadworthiness ng sasakyan niya, tapos pupunta po siya sa amin for registration. Or PETC po, private emission testing center, then pupunta po siya sa LTO, magkakaroon po ng manual and visual inspection ang LTO. Kung papasa po sa manual and visual inspection, mare-register na po siya. Kasi sir, magkakadoble-doble. Meron pa yung emission center. So meron pa yung i-check yung mechanical and then pupunta ka pa ulit para i-check yung emission mo. Sobrang pasakit, sobrang abala to. Really? Sana kung sige, wala akong problema din sa emission. Kailangan talaga to. Pero dapat isama mo na yung magbibigay ng services para sa emission test, kasama na dyan yung para i-check yung
mechanical ng sasakyan kung roadworthy o hindi. Para isang puntahan na lang. Hindi pupunta ka sa emission, pupunta ka di sa mechanical, inspection, ang dami pupuntahan. Ganun po ang PMBIC, Mr. Chair. Sa PMBIC po, with the same price na ibabayad mo sa PETC, ibabayad mo sa PMBIC, mai-emission ka sa PMBIC and then mai-inspect ka po sa PMBIC. Right there and then. Yes po, Mr. Chair. Pero, ang pag-check ng emission, kasama na pag-check yung mechanical. Sa PMBIC po, Mr. Chair, tama. Kasama na po. Okay. Walang dagdag na presyo whatsoever. Wala po, Mr. Chair, because in 2021, LTO issued the guidelines na ang presyo po, setting the price ng PMBIC, which is the same dito sa PETC. What you're saying is true, then wala akong nakikitang problema rito. One-stop shop, parang ganon. Yes, Okay. Mr. Chair. Sa ngayon, ano po ba ito? Fully implemented ito? Hindi pa po, Mr. Chair. Option po nung isang vehicle owner, kung gusto niya pong mag-register, dadaan po siya sa PMBIC with the same price. Tapos Magkano po 1,800 pesos? Hindi po, Mr. Chair. Nasa 600 po. Okay, so paano yung mga ayaw mag-avail? Ang ganun po, dadaan naman po sila sa PETC. Tapos pagkatapos po ng PETC, pupunta po sila kay LTO para manual and visual inspection naman ng LTO. May guidelines naman po na in-issue noong 2021 na dapat pong pumasa yung vehicle owner. So kung ayaw nila sa PMVIC, itong mga private vehicles, pwede sila dun sa LTO manual inspection. So may choice. Pero may bayad pa rin pag sa LTO manual inspection. Wala po, Mr. Chair. O, doon na lang ako sa LTO. Libre pala. O, di mas paganda. Opo, Mr. Chair. Kasi ang sinasabi po ni Yusek Ortega, yung presyo po ng EPPETC mo, tapos pupunta ka kay LTO, at yung presyo ng PMVIC at may inspection ka, pareho po. Hindi, kaya nga, kung ganun rin lang pala, kaya nga sabi ko, wala na muna itong PMVIC, doon na lang sa LTO mismo para mabigyan ng trabaho itong mga taga-LTO natin na mga walang ginagawa. Yes, Mr. Senator. So doon na lang pa-inspect, physical inspection, tingnan yung brakes, tingnan yung brake fluid, tingnan yung mga mechanical, kung umubra pa ba, kung roadworthy, and then i-check, walang bayad. Kasama na doon sa registration. Hindi dagdag pasakit sa mga vehicle owners, private vehicle owners. If I may lang po, mabilis lang po. Like, to clarify yung sinabi po ni Edie po ba, pag pumunta ka sa emission, bayad ka ng 600, punta ka ng LTO libre, so 600 po yon. Kung gusto mo naman sa PMBIC, doon ka lang sa isa pupunta, 600 din po yung bayad, pero isang lugar lang po. Pero, yeah, so pareho po yung single, kaya lang, option lang po yun ng motor vehicle owners. We do not impose naman po. Pero yung emission check, para sa akin, importante din yun. Para sa ating environment, pollution. But, I'm telling you, ang malakas na violators sa emission, hindi ito mga private vehicles because like I said, private vehicles, most of these private vehicles are well maintained by their owners. Ito yung mga ito yung mga malalaki at saka ito mga hauler, ito mga delivery van, ito yung mga hindi masyado minimaintain. Ito nakikita natin lahat sa kalye na mausok. Pero bihira ko makita ng kotse na mausok. Meron pero bibihira. Karamihan talaga. Ito yung cargo trailer, shuttle service, tanker, bus, closed van, truck, PUVs pa. Yung mga jeep. Oh, nakikita ko yan. Pwede kailangan siguro yung mga jeep. Meron sa vehicle inspection, kasya ba yung mga jeep doon? Kasya. O yun, pwede yung mga jeep. Siguro. Tama. Yes, Mr. Lim. Sir Chair, kasi po may batas po tayo na ang public utility vehicles na kumukuha ng prangkisa sa LTFRB o sa DIL, sa local government, dapat po talaga sa gobyerno, sa LTO. Ang problema po, yung mga makina nila, yung motor vehicle inspection service nila, kasama po yan dun sa charter Wala po tayong mga makina. So ibinigay nila sa private. Ang hinihingi, kaya po namin dinimanda, kasi sabi ko, ang unahin nyo, yung malalaki. Dapat yun ang unahin dahil yun ang ma-accident. Hindi po talagang pinaparami nila kasi may universal po na makina
na pag sinama mo, pwede na po yung bus truck. Pero yung pong ginagamit ng private motor inspection center, yung pong maliliit na 4,500 to 5,000 kilograms lang. So kung hindi nyo po alam itong issue na ito, talaga pong malilito kayo, naging po kasi itong negosyo. May gaor po ito eh. Kaya po kami nagreklamo, pinagpapatay nila yung mga PETC na wala namang kasalanan, nilagyan ng PMBIC, ang tricycle papupuntahin doon, tapos isasalang yung tricycle noon, 1.8, iaangat ang sidecar. Dahil nga po, upang standard eh. Palang pinilit, hindi po katulad ng PETC, may batas po yan, Republic Act 8749 or Clean Air Act. Nakalagay lang po sa Section 21 na pwede nilang isama ang inspeksyon. Yun lang po. Mr. Chair, kaya po, kumulo ito. Dapat po talaga tumatakbo na to matagal na. Kaya lang, tama po kayo. Nagipong pera-pera ito. Pinili yung mararami na maliliit. Yung dapat na i-inspeksyon na malalaki, mga truck na nagdadala ng maraming pasahero o public utility vehicles, hindi po yun ang inuna. Yeah, LTFRB and DOTR do a study on what is Mr. Lim is talking about. Pag-aralan nyo at baguhin nyo inyong sistema. It seemed to me na it doesn't work kasi may mga reklamo. Otherwise, kung maayos yung pamalakad yan, maayos yung takbo, wala ang reklamo tayo matatanggap. Kanina pa si Mr. Boy Vargas ng Aldo Top. Magandang umaga po, Mr. Chair. Ang gusto ko lang pong kagaya po sa LTO. May mga machine po tayo sa LTO dati na dumadaan dyan. Ang problema po ngayon, hindi na nila nagagamit. Ako tingin ko po yan dapat natin buhayin kasi yung po, parang ang problema po yata nila, Mr. Chair, yung budget eh. Anong sinulit yun, sir? Mr. Yung Vargas? pagka dumaan ka po doon mo makikita kung sira yung sasakyan mo, kung may ganito po, pudpud ang gulong. Pero ngayon hindi na po nagagamit ngayon yun eh. Anong tawag po doon? Anong tawag po doon sa machine na yun? Mr. Chair, it's the motor vehicle inspection. Similar to kung ano po yung ginagamit ng mga private motor vehicle inspection, yun din po yung meron ng LTO. But on the part of LTO, pwede po yung mga heavy vehicles. Yun dapat buhayin natin yun. Ginagamit naman po yung iba po kasi nasira na, hindi po. Kung nasira na, di pa-repair natin o palitan natin ng bago, budget na natin because we're talking about the safety of the public, of the riding public, safety of the commuters. Diba? So, yes. Natin, if you need budget, then ilalakad ko sa susunod na budget hearing na magpunduan natin to kung saan napupunta sa mga flood control, kung saan ang mga useless, mga inutil, bilyon-bilyones, why not this? Na napaka-importante because buhay ng mga tao ang nakasalalay. Buhay natin to. Salamat po, Mr. Chair. Yes, diba? po. Gumawa po kayo ng sulat sa amin how we can help you on this. Diba? Yung plano ninyo tungkol sa pagbubuhay nito at magkano ang gastos. And then we will help you as chairman, committee chairman sa Senate, sa public services. Diba?